Noong bagong dating ako sa Japan, ang pinakamahirap para sa akin ay ang language barrier. Wala akong alam tungkol sa Japan at pakiramdam ko para akong sanggol na nagsisimula muli. Pagkarating ko sa Japan, second year junior high na agad ako. Habang pumapasok ako sa paaralan, natuto rin ako tungkol sa buhay at kultural ng Japan sa isang lugar na tinatawag na colorful. Pero halos hindi ko maintindihan ang mga lecture. Kahit sa bahay ay hirap pa rin dahil ang pag-aaral ng bagay na hindi ko alam gamit ang wikang hindi ko pa kabisado ay sobrang mahirap. After 7 years, muli kong nakasama ang mga magulang ko pero hindi naging maayos ang samahan namin. Sa bahay, hindi rin ako panatag at ilang beses kong naisip na gusto ko nang sumuko. Pero mayroon akong guro at mga kaibigan na mababait na nagsabing sabay-sabay tayong magsikap. Kaya nagpatuloy ako sa colorful, nagkaroon ako ng kaibigan na parang karibal. Dahil ayaw kong matalo, lalo kong pinagsikapan ang pag-aaral at unti-unti akong nasanay sa buhay dito. Pero natutunan ko rin ang hindi madali ang buhay. Hindi ko pa rin lubos na naiintindihan ang wikang Hapon. Wala akong mapagsabihan ng problema at nawalan ako ng tiwala sa sarili. Kahit ganoon, nagpatuloy ako sa pag-aaral dahil ayaw kong sumuko. Kahit nung nawala ang mga taong sumuporta sa akin noong bata pa ako, wala akong masyadong naramdaman. Ang naiwan lang sa isip ko ay makapasok sa parehong high school ng aking karibal. Dahil sa pagsisikap, gumanda ang grado ko at sa huling test, pareho kami nang nakuha ng karibal ko. Sobrang saya ko noon. Pero dahil sa problema sa pamilya, hindi ko natuloy ang high school na gusto ko. Pakiramdam ko na sayang ang lahat ng pinaghirapan ko. Dumagdag pa ang pressure mula sa taong akala ko'y tutulong sa akin, kaya muntik na akong sumuko. Pero naniwala ako sa Diyos. Para sa akin, ang buhay ay parang pagbibisikleta. Kapag hindi ka gumalaw, babagsak ka. Kaya napag-isipan kong ipagpatuloy. Ayokong biguin ang mga taong sumuporta sa akin bago ako makarating dito. May salitang, ang nakaraan ay nakaraan, ang mahalaga ay bagong simula. Kaya pumasok ako sa night school. Sa high school, nagsimula akong mag-weight training at magtrabaho. Noong una, kahit simpleng usapan sa convenience store ay mahirap para sa akin. Pero unti-unti akong nagkaroon ng tiwala at natutong makipag-usap. Sa paaralan, natutunan kong magtanong sa guro at kaibigan at naging masaya akong subukan ang mga bagong bagay. Naging representative ako ng klase, nagsalita sa harap ng marami, at naging leader sa paggawa ng karatula sa cultural festival. Dahan-dahan kong nabawi ang tiwala sa sarili. Isang araw, namatay ang matalik kong kaibigan noong bata pa ako dahil sa aksidente. Muling dumating ang matinding lungkot, pero naalala ko ang taong nagturo sa akin ng kahalagahan ng pasasalamat at doon ko naramdaman na bumalik na pala ang emosyon ko. Narealize ko rin na may mas nahihirapan pa kaysa sa akin, maswerte ako. Kaya mas lalo kong ginusto na magsikap. Sa second year, ipinagpatuloy ko ang pagiging bahagi ng student council at napanatili ko ang aking grado. Naging leader ulit ako sa cultural festival, nakasali sa contest sa pagsusulat at pati sa sports competition. Dahil dito, natutunan ko na ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. Kaya mahalaga na piliin ang landas na hindi mo pagsisisihan. May mga tao sa paligid ko na nagsisisi sa kanilang pinili. Kaya ako, nagpasya akong subukan ang isang bagay na hindi pa nagagawa ng kahit sino sa night school, ang pagpasok sa National University. Maaaring mahirap, pero
Hindi mo malalaman kung hindi ka susubok. Kaya kahit tapos na ang klase, nagtatanong pa rin ako sa mga guro at tuloy-tuloy sa pag-aaral. Ngayong nasa 3rd year na ako, may kaba pa rin ako. Pero lumalakas ang loob ko sa kasabihang, ang taong tumatalikod sa nakaraan ay bulag din sa kasalukuyan. Ngayon, kaya ko nang magsalita sa harap ng iba at sabihin sa sarili ko, hayaan ang nakaraan, ang mahalaga ay ang hinaharap. Ang pangarap ko ay makapasok sa National University, matuto ng monozukuri o paggawa at maging taong makakatulong sa lipunan. Gusto kong maging mabuting sarili, magkaroon ng tiwala at maging mabait na nakakatanda para sa iba. Hindi na ako titingin sa nakaraan. Sa halip, patuloy kong haharapin ang hinaharap at tatahakin ang landas ng sarili kong buhay.